Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Initiating sound check. Welcome to my vlog. Yun, part 2. Part 2 ng Tucson CE20 Class H power amplifier natin. Yan, bali i-repair na natin ito. Total na review na. Hindi natin re-review to. Diretsong repair na lang tayo. Yan. Yung issue, basta sabi ni sir parang nakaprotect yata ito eh. Kasi nga ito, nakakabaklas yung mga kable. Ang gagawin natin dito, gamit tayo ng valve. Ito, diretsahan agad to para bakbakan agad. Ito, nakabalve ako. Ito ko lang siya dinaan sa may panter. Tapos nakakonect to sa may valve ko. Kasi yung valve ko, yung plug nyan or outlet nyan is yung yan, biyak lang. Ito kasi bilog eh. Bilog yung gamit dito na outlet. Kaya dumaan siya dito. Pero nakabalve yan. Naka-on na. Ngayon, ayan, nakaprotect. Ngayon, okay yung power supply. Mapupunta tayo sa may subok-subok ang gagawin natin ito kasi pares nakabaklas ito yun. Alin ba unahin natin ito? Nagkakabit. Ito or ito. Ayan, para malaman natin kung alin yung may sira. Ito ba or ito ba? Total nakabaklas na yan. Hindi pa isa-isahin natin. Teka lang. Unahin natin yung kaliwa. Yan, sa kaliwa muna. Ito, nakahang. Natin kung may problema yung kabilang channel. Ayun. Hook. Parang wala namang short dito. May signal agad oh. Ayun, wala. Kaya antayin natin hanggang ilang seconds mawala yung protect nya. Nawala. Sabihin okay dito. Nawala dito. Mamaya na natin sukatan yan. Natin kung may biasing siya wala. Tapos lipat muna tayo dito sa may kabila. Hindi yung usapan namin ni sir dito kung sakali kung kaya ko daw i-fix bias, i-fix bias ko siya kasi trimmer din siya yun. Yan, i-fix bias daw. Tingnan natin kung kaya i-fix bias. Kung ko na ito, kakabit natin ito. Naman guys, ito, nakikabit ko na. Dalawa na yung kakabit. Ngayon switch on. Kala pumutok. Ito yung problema, nakaklip. Nakaklip, may problema. Kabilang channel. Okay. Ibig sabihin, ang may problema is dito. Ito sa may kabilang channel na ito. Okay. So kayo guys, steady lang kayo. Steady pulso lang kayo dyan. Alam na natin yung may problema dito. Itong channel na to. Ngayon, babaklasin ko lang ito. And then, ito troubleshoot natin. Nabaklas ko na yung board sa may heatsink. Ito yung heatsink nyo. Yan. Tapos binaklas ko na rin yung mga emitter or mga blocky na tor. Ito, mga pinag-iinang na nila ito. Sobrang dumi no. Yan. Ang dami na nilang ininang. Tapos nag-check na rin ako, buo naman lahat. Buo naman lahat. Ngayon, wala na tayong ibang suspecha dyan. Itong mga drive, yung mga transistor na maliliit or ito. Try kong babaklasin ito and then susukatan. Value nito is 203. Para 203. 302.
3K. 302, 3K. Try kong baklasin yan, hindi yan sukatan. Tingin ko dito parang ito yung babaklasan nila to eh. Alaman na lang yan pag ito, babaklasin ko muna ito. So stay tuned muna kayo. Ito, nabaklas ko na yung trimmer. Ayan o, 3K. Tama naman yung nakalagay sa board. 3K tapos 302. Ano? AB 302. Pasensya na kayo sa kamay natin, oh. Grabe naman yung kamay natin, oh. Talagang pud-pud na sa kakutkot ng pyesa, oh. Ngayon, sukatin natin, guys. Pakita ko sa inyo na sira na yan, ha. Yung tester natin is naka 100 ohms lang tayo. Yan. Kahit na kwan, dapat may gagalaw dyan. Tignan nyo. Wala, di ba? O, ilapit natin dito mismo sa may kwan. Tester para hindi na tayo palipat-lipat ng camera. O, yan o. Oh, wala. Oh, wala din. Ba? Ito. Oh, wala oh. Wala kang ma-reading na resistance dito. Ibig sabihin sira na to. Kaya naapektuhan yung voltahe rito and then yung biasing niya. Ngayon, try natin kung try natin i-fix bias. Yan, ganun din to dito sa may kabila. Kanina nagsukat ako dyan, wala nang biasing yan eh. Yun din yun, yan ay papunta yan. I-kuhan ko to, i-try natin maglagay ng ibang kuhan ito, ibang resistor. And then babalik ko lang muna itong mga bloke para masusukatan natin. So stay tuned muna. Pasensya na kayo ha, medyo paputol-putol yung video ko. Tsaka isa nagkomento sa akin na hindi naniniwala yung mga viewer ko dahil paputol-putol yung video ko. Hindi ako naka-full demo tutorial sa repair. Okay lang, kung ayaw nyo maniwala, wala namang problema sa akin yun eh. Ang video ko lang naman, pinapakita ko lang din naman na ganun yung ginawa ko. In-explain ko naman eh. At least, alam ng mga customer, di ba? Na ganun ginawa ko sa unit nila. Pero yung full demo tutorial ng pagre-repair, hindi ko ginagawa yung kasi wala naman nanonood eh. Sayang lang yung oras. Kaya pasensya na. Okay, balik tayo rito. Medyo natagalan kasi kanina ba nagpalit na ako ng itong 2.7 yan sa trimmer. Pag on ko naka-clip pa rin dito yung indicator. Hindi ko lang pinakita kasi medyo masama yung karamdam ko ngayon, sakit ng tonsil ko. Wala ako sa mood mag-repair sana eh. Ito, naka-clip pa rin siya, hindi naka-protect pa rin. Tapos nagsuyod ako itong wala tuloy ako saan na ba ako. Yun kasi nagdala rito sa akin, oh. Nangangas nito. Passport 300, gawa ng Finder. Naisaksak sa 220, naka 110 siya, naisaksak sa 220. Yan, sana kayanin natin to. Medyo mahirap gawin yung mga itong klaseng unit. Lag tayo, ano na ba yun? Mga transistor, tatlo sira pa ito. Dalawang 5401, isang 551. Tapos itong nagpalit na ako ng tatlo niyan, okay na. Ganun pa rin, ayaw pa rin. Nagki-clip pa rin siya. Pero nawala yung protect na naka-clip yung signal. Yan. Tapos ito pala sira oh. INE 5532. Yun, 5530. Kaya 5532. Ayan, napinalitan ko na ito. Yan o, yan. Palit na tayo niyan. Nagpalit tayo ng trimmer. Tapos 2.7 yan. Tapos yung sira na mga ano tawag yan, yung maliliit na transistor. Ngayon, tingnan nyo. Merong improvement na mangyari rito. Ayun na, naka-plug in doon. Naka-bulb pa rin ako para sigurado. Ano? Ay, ayaw. Excited. O, ayan. Yan nyo. Ayan, umilaw. Wala na yung clip, oh. Diba?
Ayun, matagal lang yung kwan niya, matagal lang yung protect niya. Oh, yan, wala na parehas. Oh, 'di ba? Ngayon, nagsukat ako ng kwan dito. Nagsukat ako ng bias diyan. Mataas, nasa halos 0.5. Halos nasa 0.5 na para sa akin hindi tama 'yon. Maganda mga 0.3 to 0.25 lang. Sukatan natin. Kita ko sa inyo. Pasensya na kayo, magalaw yung camera natin. Alam niyo naman, one man game tayo eh. Ayun ako, dami ko nang naramdaman dahil sa trabaho. Nanggampanan lang yung mga pinapagawa niyo sa akin. Oh, yan, ulitin ko. I-on ko ulit. Dito lang sa kabila yung pangko yung susukatan natin. Ito. Ayun o, taas o. Nasa 0.5. Iinit yan. Andar yan pero mainit. Nasukat ko na yung kabila niyan o 0.5 din. Na para nga sabi ko nga para sa akin, hindi yan normal. Ngayon, babaguhin pa natin to. Meron pa tayong babaguhin dito. Yung 3K, subukan natin sagad ng 3K. Sagad natin ng 3K yan. Nakakatulad to ng kwan, ng ginawa ko dun sa may CS7. Na 3K rin yun eh. 3K rin yun, 2.5 ang nalagay ko. So ngayon, stay tuned muna kayo. Papapalit lang ako nito and then magsukat ulit tayo. So yun guys, ito na yung kadugtong. Hindi ko alam kung saan ko idudugtong, saan ko isisimula ito. Kasi hindi ko na alam kung ano yung ending ng huling video ko tungkol dito. Kasi tagal, mga higit 1 linggo bago ko madudugtungan ito. Kaya ngayon pa lang, humingi ako ng pasensya sa inyo, sa mga viewer ko or kay sir, yung may-ari nito. Kasi nga, alam nyo naman shop eh. Pag sa shop kasi, pag medyo mahirap na gawa or may naantay na pyesa, ito, pasensya na kayo, medyo paluiwanag ako. Siyempre, tatabi mo na yan, unahin natin muna yung ibang gawain. Ganoon naman sa shop eh. Kaysa yung titigil mo na, nag-aantay ka ng pyesa, edi sayang yung oras. Ngayon, eto na. Alam ko, huling putol ko ng video ko dito, ito, nabuo ko na ito eh. Ito, tinanggal ko lang ulit dito para may pakita ko sa inyo na maayos. Ito yung pinakamalala na tinirada, na nasira ba, tapos tinirada ng iba. Sa totoo lang, medyo mahirap sumalo ng gawa ng iba. Ito naman, baka sabihin na naman, kasi may nag-comment sa akin na naninira ako ng kapwa ko teknisan. Hindi paninira yan, sinasabi ko lang kung ano yung naranasan ko. Kung magiging technician ka, maranasan mo yan. Na kahit sino naman gawa ko, tapos pinasa ko sa iba yon, na hindi ko sasabihin kung ano mga pinaggagalaw ko, yung pinasahan nun, mahirapan din yun. Ganun na katotohanan dyan. Kaya sinasabi ko lang na ganun. Kaya medyo mahirap talaga pag salo mo na galing sa ibang technician. Kasi hindi naman kayo nag-uusap ng technician na yun na ito yung ginawa ko, ganito yung ginawa ko. Siyempre, ikaw yung, kumbaga, magsisimula ulit na simula nun na hindi mo alam kung anong gagawin mo. O, yun lang. Ito na, bali na buo ko na ito guys. Okay na ito, okay na ito. And then, ito na, ipipix bias ko ito kasi ang request ni sir, ipipix bias na daw. Yan, ang value is 1.5 times 2. Dalawang 1.5 kasi 3K nakalagay dyan. Wala akong 3K na mismong 3K na isang resistor eh. Kaya nag-series ako. Okay lang naman yan, walang problema dyan. Yan, ito yung kabilang side. Yan. Tapos, ano pa bang naging problema? Ito, yung optocoupler, sira rin to. Pinalitan ko rin ito eh. Tingnan mo yung mga yung pinanghihinang pinaghihinang ko ng maayos kasi yung unang gawa medyo nabugbog na ito eh. Tapos yung nandito, nilinis ko na ito. Kasi sobrang itim nito nung nakaraan. Yan dito. Yan, nilinis ko na ito. Kasi kaya dumudumi yan, pag gumamit ka ng gumamit ka ng soldering paste, tapos hihinang mo sa dyan, automatic dudumi yung board. Kasi yung soldering paste, yun talaga, yung mga namumuo na yun, magiging dumi yun kasi nangingitim. Hindi ako gumagamit ng soldering paste eh. Yung sekreto lang dyan, maganda lang yung tip ng panghinang mo, hindi yung tingga is maganda. Kapag pangit yung tingga, pangit yung tip, automatic, mabibisit ka, gagamit ka ng soldering paste na magiging madugyot sa tingnan, marumi. Yan, akin ideala naman yan, kanya-kanyang diskarte naman. Makasabihin naman ng ibang mga master natin dyan na matagal na silang gumagamit ng soldering paste, okay naman. Wala naman yan, napapansin ko lang din naman. Ayun, okay na ito. Naging issue lang naman talaga nito guys, sa totoo lang.
ito lang naman yung trimmer na yan eh. Yung trimmer na yan, una lang yan eh. Kaso lang, kakalikot, eh siyempre, naligaw. Hanggang sa ito nga medyo mali ako. Kaya ako natagalan din dito. Yung D669 na value dyan. Kaya hindi ko makuha yung bias. Baliktad pala yung pagbalik nila. Ito, baliktad. Yan, hindi ko rin napansin. Ako naman si tanga, hindi ko rin na silip. Huli ko lang napansin na. Kaya sabi ko bakit check ako ng check dito. Hindi gumagana yung biasing, hindi nagbabago. Yung pala, baliktad pala dito. Yun. Kaya ako sa nadali. Lintik na yan. So ngayon, okay na to guys. Ngayon, ibabalik ko lang ito guys. Ibabalik ko muna ito dito sa may casing para hindi na lalong maba yung video natin. And then, papakita ko sa inyo yung bias na normal na sila parehas. So ngayon, stay tuned lang kayo. Naibalik ko na yung heatsink sa may casing. Ayan o. Hindi lang nakatornilyo pa. Ayan, magmagalaw pa siya Ayan. Ayan. Tapos, sukatan lang muna natin na kung mayroon na siyang bias. Ngayon, ito naka-plug in na to tingnan nyo. Naka-protect. Manda rin yung start. Manda rin yung relay. Matagal lang yung delay nya. Ayan, okay na. Ngayon, sukat tayo. Ito, naka-point 1 tayo mabaliktad. Itarin ko lang yung test prod. Pasensya na kayo guys medyo yung magalaw yung camera natin. Baliktad hindi pa rin pala na baliktad. Ayan, itong isa nasa 0.3. Yung kabila ayan ito, mataas lang ng konti na millivolt yung kabila. Ang millivolt naman, okay lang yun. Walang problema dyan. Okay na to. Ngayon, lalagyan natin ng kwanto. Naglalagay lang ako ng speaker. Panda rin natin. Sabi natin, uminit ba? Wala, hindi. Mababa lang yung bias nito Maglalagay lang ako ng speaker. Titingnan natin kung may audio na sila parehas. Kasi nung nakaraan, ito, napandar ko na ito Yung ito talaga na medyo nagkaroon ako ng malaking problema. Malaking sakit ng ulo. Ayun, maglalagay lang ako ng speaker guys Kabit na ako ng speaker. Ito. Ito, nakakabit na yun dyan. Bali, isang sub, isang tweeter lang. Marinig natin yung na mayroon siyang audio. Tapos, nakabang na yung laptop ko. Wala tayong processor. Rekta lang. Ayan Ayun, naka 220 na ako guys Itong bulb ko, wala na yan. Ito wala na nakakabit yung bulb ko. Naka 220 na tayo kasi testing natin na medyo lakasan. Bahala na si Batman. Ayun, ito na. Yan, nag-relay lahat. Medyo matagal lang yung delay ng kanya protect niya. Na mas maganda ngayon ganyan Pero iba talagang design na mas matagal yung delay. May iba naman na pag on split seconds lang tsaka mawawala agad yung protect. Ang lakas ng pan nyo Yung pan nya papasok pag ganun. Kaya yung dumi napupunta dito sa loob. Ayun, magpe-play lang ako ng music kasi haba na ng video natin. Ito yung kabilang itong channel na to is hindi gano'ng malala to Yan, ito Twitter to, Mandarin Twitter Yan, marinig nyo naman sa may background. Tapos ito naman ito yung malala na channel. Yan, may audio na okay na. Ayos na. Ayos na yung boto-boto. Baka i-copyright tayo ni Sound Addicts kasi tugtog nila yan Ayan, narinig nyo guys okay na. At paano napatino natin.
Medyo hindi man siya ganun kadali o di ganun ka iksi yung araw o oras na paggawa natin. Medyo inabot ng linggo. Okay lang, at least nagawa natin yung isang unit. Kasi mahirap naman talaga eh. Then siyempre yung mga parts kailangan din natin umorder sa ibang bansa pa. Yan na, yan na. Ayan lang, haba na ng oras natin. Pasensya na kayo guys ha. Pasensya. Humingi ako, inuulit-ulit ko na hindi man ganun kaganda yung video ko pagdating sa ganito. Kasi nga, video putol-putol. Basta na nagawa natin na maayos is okay na yun. Ayun, sir from Batangas. Di ko alam kung Tanawan, Santo Tomas ba yun. Basta taga Batangas. Okay na yung unit nyo sir. Tusundra na CE20 na power amplifier is okay na. Dali, meron pa tayong mga isusunod. Meron pa ako si Binta na amplifier. And then yung Grandmaster, babalikan ko na. Kasi pumunta na yung may-ari eh. Pinapasingit na rin. Ayun lang, promotion. Bago tayo magtapos, shop natin sa mga gusto magpa-repair. Wag na muna promotion. Kasi alanganin na. Social media pages na lang sa mga hindi pa nakapag-follow. Pag-follow. And then siyempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, ito na lang yung kulang. Bali, tatali ko na lang ito. Bali, konting ayos na lang. And then, pasadaan na lang ng blower to para mawala yung alikabok. Yun, ingat, God bless. And then, peace atin lahat.